Hello guys, magandang araw. It's me again, Kamutika TV. Ayan. Thank you so much guys sa support. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe nya para ma-update kayo sa mga vlog dito sa Macau, mga nangyayari. Diba? And magkaroon kayo ng idea dito sa Macau. Sa trabaho lang sa paghanap. Sa mga gusto magtrabaho sa Macau guys, panoorin yung mga vlog ko para magkaroon kayo ng idea. Hindi lang itong vlog na to guys. Check nyo yung playlist para mamili kayo doon kung anong gusto nyong panoorin. Mga vlog ko. Itong vlog ko na to guys is makakatulong sa inyo para sa ikagagaan, diba? Ikagagaan dito sa paghanap nyo ng trabaho dito sa Macau. Yung napapakinggan nyo, naririnig nyo, parehas lang yun napapakinggan, naririnig. Yun yung mga experience ko dito sa Macau, sinishare ko sa inyo. And yung mga ginagawa ko nung nag-a-apply ako is sinishare ko sa inyo, baka ano din sa inyo, di ba? Baka mag-work din kasi nag-work sa akin kung mayroon naman kayo tingin nyo is mas better dito sa mga idea ko, is tingin ko gamitin nyo muna yan, di ba? Ayan, thank you guys sa support. And kaya nyo yan. Ayan, shoutout sa mga mandirigba dito sa Macau. Ayan, mga daming pupunta dito sa Macau, daming nagtatanong ng mga ano natin, mga subscriber, followers, and mga likers sa sa FB, TikTok, ayan, dito sa YouTube. Ayan, thank you so much guys. And pray for it. Pagdasal nyo yan, mga gusto nyo na makapunta ng Macau, gusto nyo makahanap ng trabaho agad, prayer guys is the solution, diba? Hindi lang tayo puro puro gawa ng gawa, is kailangan din natin ng prayer para makompleto ang lahat, diba? Kailangan talaga pa rin yung guide ni Lord sa taas, diba? Para hindi tayo mapahamak. Ganun lang guys, gawin nyo. Sipag, tiyaga at dasal dito sa Macau. Marami nagtatanong sa akin guys. Sasagutin natin for today's video yung mga tanong nila. Isang tanong guys dyan is lagi nilang tinatanong is mahirap ba maghanap ng trabaho dito sa Macau? Yan. Isang tanong. For me, mahirap naman talaga, mahirap. Before pa, nung pagdating ko dito, hanggang ngayon is wala pa rin naman nagbago Yung kalakaran same pa rin. Mahirap pa rin maghanap ng trabaho. Isipin nyo na lang guys mahirap pa dati, hanggang ngayon mahirap pa rin. O bakit nakahanap kami ng trabaho? Diba? Wala yan sa hirap. Wala sa hirap. Ibig sabihin, pag nakarinig ka ng mga negative comment about Macau, mahirap maghanap trabaho dito, ibig sabihin is dyan tinitest yung mo, kung hanggang saan ka, kung hanggang kailan yung yung kagustuhan mo magkatrabaho dito sa Macau. Diba? Pag nakarinig ka ng ganun, tapos maging panghinaan ka na ng loob, o kahit nandito ka sa Macau, naghanap ng trabaho, tapos nakarinig ka ng ganun, mahirap na maghanap talaga dito sa Macau. Nakarinig ka ng ganun, you are not, kumbaga, hindi ka talaga totally na interested na makahanap ng trabaho, kasi nagpapapikto ka sa mga tukso. Diba? Tukso yan guys hadlang yan, mga negative comments, mga negative na naririnig mo sa paligid, hadlang yan. Kumbaga, imbis na padiretso ka, liliko ka muna diba? Imbis na diretso ka na guys, focus ka lang sa goal mo, makahanap trabaho. Yun talaga yung dapat mong gawin, diba? Kasi kung wala kang focus, nakikinig ka sa mga negative comments, panghinaan ka ng loob, masira yung diskarte mo, hindi ka makapag-isip ng tama, ng mabuti, na magandang solusyon para sa nararamdaman mo ngayon na stress, na hindi ka pa rin makahanap ng trabaho. Yan. Mabilis dito makahanap ng trabaho guys. Mabilis pag masipag at tiyaga at darasal. Yun. Huwag nyong antay na saka na pag paubos na yung visa nyo, saka kayo dito sa Macau magpupursige. Dapat una pa lang, pagdating nyo pa lang dito is pursige na kayo, pursige. Hanap kayo ng diskarte na pwede nyong mapapabilis yung makahanap kayo ng trabaho. Hindi yung araw-araw lang, yun lang yung routine nyo Dapat ibahin nyo rin. Diba? Ibahin nyo yung routine nyo, diskarte guys. Panoorin yung mga vlog ko para magkaroon kayo ng diskarte.
dito sa Macau. Oo nga, napanood mo lang pero hindi mo naman sinusunod, di ba? Yung mga ano ko, kasi nga kaya hindi mo sinusunod is kulang ka sa confidence sa sarili mo. Nahiya ka. Ganon 'yun. Nahiya ka, ayaw mo i-try kasi baka ma-failed ka. Guys, yung pagiging overthink mo and then advanced thinker mo is yan, ikakapahamak mo dito. For example, may agency na gusto mong pasukin. Sasabihin mo, ay wag na lang kasi baka walang quota. O, di ba? Advance ka na eh. Di mo pa nga alam, alam mo na agad na ganun eh, di ba? Yan yung wag mong sanayin sarili mo ng advanced thinker. Di ba? Huwag kang mag-isip ng ganun. Kakapahamak mo yan. Pangalawa naman guys na laging tinatanong is paano mag-apply sa Macau? Paano ba mag-apply sa Macau? Yan guys, pupunta ka lang ng Macau. Then parang sa Pinas lang din na nag-apply ka, maghanap pa ng agency. Para sa Pilipinas, maghanap pa ng agency dito sa Macau, tapos apply ka. Ganon. Dito guys, yung visa is walang bayad. Meron kasi nagtanong na, idol, magkano may budget ko para sa visa? Magkano babayaran? Walang bayad dito guys, visa. Free visa dito sa Macau. Pagdating mo dito, bigay ka ng 30 days, automatic. 30 days yan. Bahala ka na kung anong gawin mo sa 30 days. O mag-apply ka, o mag-tour ka lang dito. O ubusin mo yung 30 days, o hindi. Basta bahala ka na sa 30 days. Yan, ibibigay sa'yo ng immigration. Automatic yan. Walang bayad dito. Apply. Pag-apply ka, punta ka sa mga agency, ganun. Online. May mga online akong upload. Tingnan nyo guys. Check nyo sa playlist. May playlist ako dyan. Di ba may nakalagay dun sa pagbukas nyo ng channel ko, Kamutika TV. Pag sinerge sa YouTube, lalabas dun video, short live playlist, and click nyo yung playlist, tapos mamili na lang kayo doon kung anong gusto nyo panoorin. Mga location ba ng agency, mga scam dito sa Macau, dyan yan, separate na yan. Ganon. Ayan, paano? Yun lang gawin mo. Mag-ikot-ikot ka lang dito sa Macau, and then online sa gabi. Yan, ganon lang. Ganon. Tsaka guys, huwag kayo mag-ano dyan sa Bahay Kubo na yan. Meron marami sa akin dito, nagtatanong, idol, di pa ako makahanap trabaho. Legit ba yun sa Bahay Kubo? Naku po. Ilang beses ko na blinag yan na hindi ko ina-advise yung Bahay Kubo na yan. Pero ang dami pa rin nag-interested doon. Pero bahala kayo, is lesson learned na lang, diba? Kung tamad ka na talaga maghanap ng trabaho, di dyan ka na, diba? Kasi tamad ka eh. Wala namang mangyari sa'yo kung tamad ka dito, totoo lang. Sa isip mo, masipag ka sa isip mo, pero wala kang gawa eh. Di ba? Yun, guys, tanungin nyo sarili nyo minsan na kaya ko ba? Ano ba ako ngayon sa Macau? Ginagawa ko ba yung yung role ko bilang applicant? Kaya ko ba makipagsabayan dito sa kanila? Tanungin nyo guys, bago kayo malis ang bahay, tanungin nyo yung sarili nyo. Malakas ba yung loob ko? Kaya ko bang pasukin ng agency mag-isa? Pero kung wala ka nun, i-train nyo yung sarili nyo guys dito. Sasabihan ko lang kayo, walang ibang tutulong sa inyo dito sa Macau kundi sarili nyo lang. Diba? Magsariling sikap kayo, and ganun gawin nyo. Huwag kayong umaasa sa ibang tao. Asa kayo sa agent guys, tapos mamamahalan kayo ng agency fee, is kasalanan nyo rin yun, diba? Kasalanan nyo yan kasi lumapit kayo doon, and then kaya nga may kickback yan sila dyan. Huwag ka na magreklamo kung namahalan ka kasi kasalanan mo yan, at di ka pa sigurado kung legit yun, baka scam pa yan. Ay okay sana kung hindi legit. Kung legit, di ba? Okay sana kung legit. Pero paano kung hindi? Ay nako. Iwan ko sa inyo guys. Iwan ko na lang. Kasi ako, hindi talaga ako nag-agent. Never ako nag-agent dito sa Macau.
Never ako agent. Nagsariling sikap ako. Natatawa na nga lang ako pag may marinig ako na ang laki ng placement. Sa isip ko na lang, siyempre, hindi ka nagsarili. Hindi ka hindi ka gumawa ng paraan para sa sarili mo. Ganon yun. Parang lang yan eh. Nagpa-process ka ng requirements. Requirements sa Pilipinas. Tinatamad ka, ayaw mo mag-process ng sarili mo. Gumawa ka ng fixer. Di ba, nagbayad ka ng malaki sa kanya? Unlike na ikaw mag-process doon, yun nga lang, kailangan mo magsakripisyo. Kailangan mo mag-effort, kailangan mo magpagod para malibre. Diba? Imbis na 50 lang binayaran mo, babayaran mo sana dahil sa nagano ka ng fixer sa Pilipinas. Maabot ng triple, di ba? Imbis na pambili-bili mo na yun, pangkain mo na yun, wala, napunta pa. Kaya mo na. Tamad ka eh. Diba, ganun. Ganun lang guys. And ano pa ba yung mga laging tinatanong? Yun, may tanong pa pala. Makahanap ba ako idol dyan trabaho pagdating ko dyan sa Macau? Sabi ko, ayan guys, di ko masasagot yan yung mga ganyan tanong. Diba? Kahit sabihin ko man na makakahanap ka, kung ikaw mismo is hindi ka gagalaw, baka masisi mo pa ako, diba? Sabi ni idol, sabi ni idol, sabi niya nung nagtanong ako, wala pa ako sa Macau, makakahanap akong trabaho, wala naman. Siyempre, kasi nakinig ka lang sa sinabi ko. Sinabi ko, hindi ka gumalaw eh. Diba? Hindi ka gumawa ng paraan, hindi ka nagpursige, hindi ka nagsipag, hindi ka nagdasal, hindi ka nagtyaga. Antay ka lang. Hindi dito guys, hindi yung trabaho yung maghanap sa'yo, ikaw maghanap. Diba? Maraming naghanap dito pero walang mga diskarte. Kulang sa guys dito sa Macau. Yung age limit guys, mag-apply ka sa mga agency. Diba? Huwag kayo dyan sa mga sa mga agent kasi may ano yan sila. Sa mga may mga age limit yan sa mga agent eh. May pinagtanungan ako dito yung boss ko. Boss, sabi ko, nagtanong ako sa kanya, ano ba yung dito ba sa Macau yung mga agency naghahanap ba ng age limit? Wala naman daw, sabi niya. Hindi naman naghahanap. As long as kaya mo pa magtrabaho, hindi ka pa ugod-ugod, pwede ka pa. Sabi ko, ba't yung wala yan, sabi niya. Wala namang age limit. Mga lang, Pinoy lang naggawa niyan dito ng age limit. Wala talaga mga Pinoy. Sa totoo lang guys, Pinoy talaga yung Pinoy yung isa sa mga tinik dito sa ibang bansa. Kapwa Pinoy natin. Kapwa Pinoy pinapahamak. Napapahamak tayo din sa kapwa Pinoy din. Yun yung mahirap eh. Kapwa natin Pinoy is isa yan sa mga nagpapahirap sa atin dito sa ibang bansa. Walang ganon pero nagkaroon ng ganon dahil nga sa Pinoy din, di ba? Ang smooth ng dito, walang kagastos, walang placement yan dati daw. Ngayon meron dahil sa Pinoy. Nagayaan na yung mga ibang agency. Siyempre nakumita na sila eh. Diba? Dati sa palengke, dito sa Macau sa palengke, yung mga panang manok daw, yung ulo, hindi naman binibinta yan eh. Natapon lang nila yun sa palengke. Pero ngayon binibinta na dahil sa Pinoy. Diba? Dahil sa Pinoy din, grabe yung mga Pinoy dito sa ibang bansa, Ewan ko, Pinoy din ako, nasasaktan lang ako. Ang sakit para sa akin na kapwa natin Pinoy is isa sa mga tinik dito sa ibang bansa. Diba? Kaya guys, kayo, kung may trabaho kayo dito sa Macau, ayusin nyo, alagaan nyo. Huwag kayong mainggit. Huwag kayong inggitera. Mo lang yung kaibigan mo na malaki sahod sa'yo. Sabihin niya na agad na, lipat ako dyan. Malaki sahod dyan eh. Paglipat mo doon, tinanggal ka agad. Wala din. Okay, mainggit guys, magano na kayo, magtiyaga na kayo dyan.
Kung anong mayroon kayo ngayon, pagtsagaan nyo. Ayusin yung trabaho nyo para ma-renew kayo. Halos sa 100% dito na sa Macau nagtatrabaho. Trabaho dito 99% yung hindi nare-renew. 1% lang yung nare-renew. Kasi nga, wala na, tamad na Tapos yung ugali niya sa Pinas, dinala dito. Lagi absent, panay sick leave. Wala yan, tanggal ka nyan. 2 months before guys, mag-apply na kayo. Pag yun mga attitude dito, mag-ano na kayo, mag-ipon na kayo pang placement habang maaga pa para makapag-prepare na. Kasi amatik na yan totoo yan. Pag panay sick leave ka absent dahil sa alak. Sa alak na yan guys, napahamak yung trabaho mo. Sayang. Mostly yung mga yan, mga sakit ng mga Pilipino dito. Alak. Alak guys is ano yan kumbaga demonyo yan. Maraming nawalan ng trabaho dito guys sa Macau dahil sa alak. Kaya magtrabaho kayo ng maayos. Kung gusto nyo mag-inom ngayong gabi mag-inom kayo, bukas di off nyo, yun pwede yun. Pero yung may pasok pa rin kayo tas maaga pa, tigil yung kalakuhan nyo. Kung barkada lang yan. Barkada is andyan lang yan pag may alak. Pero pag nawalan ka na ng trabaho, mawala na yan sila. Wala nang pakialam dito. Hindi ka tutulungan yan. Yun guys, yun yung reality dito sa Macau. Kaya kayo pupunta dito ng Macau, prepare nyo sarili nyo talaga. Totoo yan. Lahat nakakahanap ng trabaho dito. Yung matatagal lang is yung mga kulang sa lakas ng loob, kapal ng mukha. Kaya mo naman dito. Daming nakahanap dito 2 to 3 weeks lang. Di ba? 1 week siguro mag-adjust ka pa sa 1 week. Pero after 2 weeks na, 3 weeks, possible na ka lang yan. Alam mo na yung mga pasikot-sikot dito. Di ba? Ang dami dito nagko-comment sa akin about sa idol, wala pa akong trabaho, ano bang gagawin ko? Wala din ako magawa kasi wala namang may bigay na trabaho Wala din ako may recommend na ako magpupunta sa agency. Walang ganun guys, wala akong ganun, sorry. Vlogger lang ako dito, nagbibigay lang ng tips sa inyo. May nalalaman ako na agency na may quota, punta nyo to, ganun. Guys, mag-apply ko sa Win tsaka sa Milko. Lagi sila may quota. Ganun gawin nyo guys. Online, apply kayo online. Huwag kayong tamarin. Usually dito yung ganun hindi makahanap trabaho, yung mga may kamag-anak dito, ganun. Yung mga di makahanap. Kasi umaasa doon sa kamag-anak. Tapos yung dito, yung mayroong mga idol, naman, ganoon. Bigyan na lang kita. Hindi ako ganoon guys. Kung mayroon man ako mahanap na quota, may re-recommend, ko doon, nagko-comment lagi. Inaano ko doon. O try nyo to, baka sakali matanggap kayo, makuha kayo, ante-ante lang tawag. Pero yung sasabihin ko masisingil lang, hindi ako maniningil guys. Tulong ko yan. Kung wala man bayad dun sa na yun na nireferan ko, hindi maswerte, di ba? Pero kung magpapabayad ako, ayoko magbabayad guys. Kahit magkano, kahit ilibre nga ako, ayoko di ba? Ayoko magganon sa tao kasi alam ko yung sitwasyon nila. Kasi nandyan ako Diyan ako nagsimula Alam ko yung pakiramdam na walang-wala. Di ba? Kaya kayo guys, kung example, pasok na kayo tapos yung company nyo is nangailangan ng pera, nangailangan ng quota, kailangan ng Pilipino, nag-alok yung mga bus nyo, guys, huwag kayong tulong nyo na lang sa kapwa Pilipino. Huwag kayong sa pera. Ibigay nyo na lang tulong sa kanila. 'Di ba? Alam mo rin naman 'yun Kasi nanggaling ka rin diyan 'di ba? Huwag mo nang pirahan, tulong na lang kasi pag naghingi ka ng pera, is hindi na tulong 'yun. Bininta mo na 'yun, 'di ba? Ang sarap ng pakiramdam pag nakakatulong ka sa kapwa.
nang walang kapalit, nang wala kang hinihintay na kapalit. Ang magbabayad sa'yo nun yung si Lord na. Ang sarap, dahil blessing. And yun lang guys, sumaba ng kwentuhan natin at sana may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko. Yan. Thank you guys. Love you all.